It's a lovely morning. Kay lumabas si Haring Araw. Pero asa naman si Haring Araw? Kanina nagbe-breakfast kami. Lumabas man yun. It was snowing last night, Rapas. Ayan o. Kagabi lumabas tayo. Nag-dumpster. Hindi man ganito. Ay. Yung ating sasakyan doon ay puno na naman. Tabunan na naman ng snow. Tapon muna kami ng basura. Basura para hindi mangamoy yung aming bahay pag pasok namin mamaya. Hala, yung ano mo mixo? Yung dito sa okay, ayan si Pars going to work na din. Hi Paisi! Dito sa Moin mixo! Yan no, susanap na nilagay ko yung ano kagabi, yung cover. Mixo, come here na inside the car. Buti pa si Pars, oh. Tuwing pasok niya doon sa kanyang sasakyan, hindi niya kailangan magkuskus. Ako lang. Kay hindi rin ako pwede dyan sa loob mag-parking kay may bata. Mahirap pag may bata. And then yung parking area dyan sobrang liit. Hindi kami makalabas ni Mixo. Automatic, nakalabas na si Pars. Maring Queenie at Mixo, andito pa sa labas. Yan, uy, lagay ko na nga lang yun. Next time, bago ako matulog. Kaya lang, nakakapagod din kasi pag ganito, hindi ko alam. Yung weather na uulan pala ng snow. Tapos kagabi, umuulan, manggod ng tubig kagabi. Kaya, hindi na ako nag-bothered na ilagay yung aking cover dito ba. Yan, late na naman kami ni Mixo nito. Kaya nga binili ko yon para pag umaga ganito, hindi na ako mag-kiss ng mag-kiss. Kaya pag makapal ang ano dyan, icy o yung frozen talaga ng sasakyan ko. 10 minutes din ako nagkikiss. Yan, okay na siguro yan. Tinignan namin yung weather ngayong araw na to. Mamayang hapon, 80% na uulan. Ayan, every morning kami nag-check talaga ng weather, lalo na si Pars para malaman ba at least kung ano yung susuotin namin at careful na din sa pag-drive. Ayun o, si Haring Araw kanina ay siglang-sigla dyan kanina. Ngayon wala na. Nagtago ulit. Hala nak, malate na naman si mama nito nak. 8:33 na ng umaga. It's Friday. Yung iba nagsasaya kay it's Friday. Tomorrow is party weekend. Kasi Maring Queenie, tapos na yung party niya last week. Work ako tomorrow. Akala ko pang umaga ako. Pinalitan pala yung aking work schedule. Buti na lang chinek ko bago ako umalis kanina. E kung hindi ko na check yon, yung lumang schedule pa din yung aking ifa-follow na tomorrow and next day ay pang umaga ako ba 6 AM. So kung hindi ko chinek yon at hindi pa naman sinin sa group chat yung bagong schedule, pinalitan daw kanina kay dapat yung isang ka-workmate namin meron siyang extra work hours ba kay kulang yung hours niya per week. So kanina paglabas ko sinilip ko yung aking schedule, umay. Hindi ako pang umaga ay kung hindi yun na check si Maring Queenie pupunta dyan sa hotel bukas ng alas 5:30. Hindi ng ending 9 o'clock pa yung aking duty, diba? So ay ang lamig ng sasakyan. Close to yung hangin, dagdag pa. Ayan yung Rosalie, pupunta daw siya dito sa Carhula at dalhin namin sa McDonald's yung dalawang bata kay at least doon sa McDonald's ay
Merong palaruan ba, makakapaglaro si Mixo at si Ellen doon. Na-board na yung mga bata na yung routine ay lagi na lang sa bahay after work namin at after kuha sa kanila. Lalo na si Mixo nabuboard. Lagi siyang nagre-reklamo, anong gagawin natin sa bahay, mama? I'm bored. Ayan. Ito na lang sa McDo, may palaruan. Day, dami mabibilin tayo. Ano bibilhin mo, Day? Ewan ko, wala. Titingin na. Ang dami na nilang display ngayon. Ha? Pwede tagwa 1 euro na lang to, Day, oh. Ano yan? Hindi ko alam naman kilala yan ba? Ano to, suka? 1 euro na lang din? Oh, yan, oo. Coconut vinegar. Mitch! 1 euro? 1 euro na lang. Ha? Bili ako nito, oh. Ang sarap kaya nito. Luli ka, please. Wait. O, Day, dali mo na yun. Ikaw. Kasi dito lang ako sa tag 1 euro, Day. Ayan, nakalagay siya na tag 1 euro. Mga patapon na siguro niya to ba? Ano kaya ang gagawin niya dito pag expire na ang mga to? Ano na to? Daan mo na kami dito sa Asian kay malapit pa to mag-close. Ano na naman yan? Ang bango ng Asian nila ngayon. Ang dami nilang paninda. Ha? Dahil ito yung parang dinala ko, di ba? Oh. Pero, Ay, ito? oo, hindi pero iba to. Iba man yan. Ewan ko kung masarap ba yan. Ay, ang dami nilang display ngayon. May mga dingdong dahil. Okay. Oh. Dumadami yung ano nila, display. Yung dun to sa kabila, wala masyadong ganito. Kunti lang yung display nila. Malaki na nga yung ano niya, area niya ngayon. Dami nilang display. Hoy, bakit di mo pinapansin si darling mo? Sino? Maya yan. Siyempre ang tagal nang hinakita. Oo, tapos in-explain ko sa kanya kanina na alam ko may mga bagong kaibigan ka na. Huwag mo Sino? kalimutan. Si Mixo? Oo, kanina in-explain ko sa kanya na huwag mong kalimutan si Ellen. O kasi alam, Kaibigan na siya? sa daycare, may nababanggit na siya mga pangalan, nakikipaglaro na siya. Kaya sabi ko sa kanya, kung meron kang bagong friend, huwag mong kalimutan yung old friend mo. Kasi bago yung bago mo, bago doon nakilala mo yung mga kalaro mo ngayon, may Ellen ka. Oh. Wow, Day. Ganyan. Oh. Ganyan si Queenie. Oh, di pwede Hindi yun. ko nakakalimot. Charot. Totoo naman yun. Oo, Day. Hindi maganda yung may bagong kaibigan ka na, kakalimutan mo yung mga friends mo, di ba? Ito ang dami talaga nilang display. Juice pala yung gusto nila. Tapos wala ka man nakukuha. Di, bilhin ko silang dalawa. Oh, sige, okay. Hey! Ito si Ellen, nag-umpisa na umiyak. Oh no, go! Go! Sinikot-ikot pa ako. Puno. Ay, may bakante man. Bakante? ka to. Eh, bakit di naligpit? Baka dito pa sila. Ha? Ay, Ninong. Antex, bar na. Wala. Ang kain naman ka. Ano ba, hindi man lang. Paligpit natin. I want that toy. Okay, shut up. Mixo board na. Yo, asa na yung burger mo? Hindi niya naubos yung burger niya. Ayan, binalot ko na lang kay babaunin ko pa yan. Pagdating namin sa bahay, maghahanap to siya ng pagkain. Ayan no, naitsupwera kasi siya doon kay may kalaro na si Ellen. English, British, parang British. Hindi kasi English. na ano siya. Puro babae yung andon. Puro babae. Naitsupwera siya. May ano naman dito, may maliit na badaang lalaki. So, hindi din masyadong hyper. Diyos ko po, ito na. Ito na ang kalaban namin. Lakas ng snow. Yan o. Bukas nito, makapal na to. Day, ang lakas ng snow. Bukas nito, ano pa to? Bukas ito, ang kapal na ito pagising natin. Oy, kunin mo yung upuan. Oo. Kay bukas, meron kaming gathering doon Lani, kay si Lani uuwi next month. So, may work man ako bukas. Ipaano ko lang si Mixo
Lagay mo. Oh, ay, yung ano. Bukas na lang. Pati yung ano. Yo. Okay. May kami ko. Miko, yan o. Bagong meet namin na friend. Bye! Hoy, grabe tong snow. Ang lakas. Uy, madilim nga. Legit na madilim mga Mars and Pars kay gabi naman. Alas 7 na yata. Asa na si Mikso? Iniwan na ako ni Mikso ay. Naglagay pa kasi ako ng cover dun sa sasakyan ko. Asa na siya? Mikael! Ang lamig din ang kamay ko, hindi ako nag-gloves. Grabe, akala ko naliga. Grabe yung lamig. Uy, hindi ko na halos maigalaw yung aking kamay ba. Nung pumindot ako dun sa elevator. Malamig talaga siya mga Mars. Ayan. Hello, grabe yung pula. Hindi ko kasi makita yung aking gloves kung saan. Kaya, hinayaan ko na lang din. Pero success naman. Kahit struggle ako dun sa paglagay ng aking car cover. At least bukas, hindi na ako mag-kiss-kiss kay -1 na eh. For sure, bukas ng umaga tigas na naman yun kung hindi ko kabiran. Natuto na ako kay every morning, lagi kaming nalilate minutes. So, kiss-kiss is life. Dahil nagkagathering bukas ang mga girls. Nag-decide kami ni Rosalina. Hello, Bobby! Mag-macaroni salad. Hi, Rakas! Hi! Hi! How are you? Fine. How's your day? Busy? Exhausting. Boy, eh. Me too. You too. Oh no. Hey, they changed my work schedule. I thought tomorrow I have morning, Yeah? but just normal day. From 9 to Yo, somewhere. Yeah. 9 to up. But Sunday I have morning. Sabi na tumutulo na. Tarkoitat Eh? Why? Kävit se McDonaldsissa? Joo, mutta ei ole hyvä päivä, kun ei mulla ollut kavereita. Ai Shit. joo. You Mitä have- sä you have- McDonaldsissa teit? You have new friend there? Well, Ei kun ei ollut kavereita. There is new boy. joo. Niin voi. What is his name? En mä muista. Tomikko. Mikko. Yo, the father is from England. Yo, and we are just talking. We are struggling to understand his English. Okay. Because you know, their English is very different from our English. Very, very slang. Nung tinanong niya yung pangalan ni Mikso, sabi ko, Mita. Sabi ko talaga, what? I don't understand. Diyos ko, English na nga yun. Hindi pa naintindihan ni Marie Queenie. Do you want this one? Ayan. Did you wash already your hands? Yes. Gusto ni Mikso yung Muse. ito. Wait, I go on camera. Okay. Lagay ko sa macaroni. Look, Mama, what I can do. Oh. Sus! Kawawang pupo. Mama. Don't eat it all, ha? I just Mama, look put at you. this, Mama. Oh, kawawang pupo. Ginawang bola. Oh, Pasko na. Sa macaroni salad ni Mars. Ayan na. Ang hindi ko na lang naalagay ay yung ating mayonnaise. Yan na lang yung kulang. Hala, uy. Nag-heart-heart yung aking mata dito sa sago, sa kaong. Ayan, no. Merry Christmas. Pasko na po. Dito sa ano ni Mars. Macaroni. Hala, sana tama lang yung aking mayonnaise. Ilang gram lang ba to? 500 ml, 472 gram. Tapos yung aking pasta ay 400 gram. Parang kulang ah. Hirap man ito. Ay, mahirap pala siya.
Kailangan ganituhin. Meron kasi yung garapon doon. Kaya lang, medyo mahal yung garapon. Ito na lang yung aking napili. Kaya lang parang nahirapan man ako nito mag-empty. Madami pa naman yun sa loob. Ay, kutsara na malaki. Meron ako. Ano ba yun? Ayan. Malaking kutsara. Maganda ano ito. Hiwain para mas easy. Ayan, hindi rin maabot doon sa ilalim. Hiwain ko na lang yung lagayan. Ang hirap mag-vlog-vlog sa bahay namin ngayon. Kay si Pars natin, kausap niya si Yani habang naglalaro sila. Kumbaga yung apps na ilalaro nila, pwede ka din doon makipag-usap, makipag-chat. So, maingay. Pinagbigyan ko na lang. Kaya minsan lang naman siya ganyan. Tapos, si Mixo naman, yung kanyang iPad doon ay masyado ding maingay. Hindi ako makapag-vlog doon ng maayos. Nag-vlog ako kanina. Ayos na ko. Maiinis lang po kayo. Kay, grabe yung ingay. Yung sa dalawa kong kasama dito. Sa kanila na yung bahay. Okay, pagbigyan ko muna kay ako lagi man ding nag-iingay, nag-vlog. Pagbigyan natin sila. So, I want to tell you something pala. Dito lang ako sa kwarto para mabanggit ko. Kasi for sure, maitatanong nyo to or hahanapin nyo siya sa vlog ko. Last week po pala, na pumunta ako dun sa hotel kasi nga yung aking kaibigan ay pumunta siya doon sa hotel. Yung time na yun na nag-fever si Mixo at binash nyo ko kasi umalis pa ako ng bahay, nagpunta pa ako ng gym at kung saan-saan pa ako nagpunta. That time naman po kasi Mars. Kita nyo naman po dun sa vlog na yon na after ko binigyan si Mixo ng gamot ay natulog siya. So ano po ang gagawin ko habang tulog yung aking anak? So alangan naman po titigan ko lang siya. Ay wala naman akong magawa doon. So at that time, kaya ako umalis kasi sure na ako si Mixo tulog na at andito naman si Pars natin at fever lang po yun. Alam po namin kung saan galing yung fever, bakit siya nagka-fever, sa panahon po namin yon at hindi lang po yan isang beses nangyayari sa amin. Dito, tuwing tinglamig na nagkakasakit kami. Minsan nga, sa winter time, minsan 3 to 5 times kami nagkaka-flu kasi it's very common dito. Hindi dahil may mga infection si Mixo, may ano dito sa throat niya, wala po. Alam po namin anong klaseng flu yun, umpisa pa lang. So, wala po kayong dapat ikabahala kung magkaka-fever po si Mixo kasi kami naman po yung magulang, alam po namin kung ano yung nangyayari sa anak namin, kung pwede namin iwan o hindi. So, that time sa mga nang babash, okay, thank you po sa pag-bash nyo at thank you rin po sa panonood nyo sa akin kahit binash nyo ako. But, aside that, yung kaibigan ko po yun, nakikita nyo dito sa vlog ko. Siya po si Marjorie. Yung kapitbahay ko dito na nagbabantay ng bata. Yung last niya punta dito is yung nag-dumpster din ako. Andito siya. May nag-comment pa nga that time. Hala, andyan pala si Marjorie. Diba? So, ito pag i-share ko sa inyo ay bali awareness na lang din sa mga nagbabalak mag-apply ng au pair dito sa Europe, sa Asia, or sa Amerika, kahit saang sulok ng mundo. Kasi madami akong mga nababasa, nagtatanong kung paano daw mag-apply ng au pair. Kasi nabanggit ko dun sa mga previous vlog ko, si Marjorie, yung kaibigan ko, ay isa po siyang au pair dito sa Finland. So, yung Finland is her first country na napuntahan.
sa kasamaang palad, hindi naging maganda yung kanyang experience dito sa au pair niya na host. Wala na po siya doon sa pinagtatrabahoan niya. Like what I said before, pinaalis siya ng kanyang among babae dahil yung among niya pong babae nasa point na pinagsiselosan na po yung closeness ng bata at si Marjorie. Kasi everyday from morning to evening, ang laging nakakasama ng bata ay si Marjorie. Parang kulang ng attention dun sa nanay. So yung bata, hindi na masyadong nakikinig sa nanay ba. Kumbaga, mas nakatutok talaga si Marjorie dun sa bata. Kasi mula umaga, siya yung nagbibihis. Pagkahapon, siya yung nagsusundo. And then, after ng daycare ng bata, hinahatid ni Marjorie dun sa activity like yung mag-swimming, may piano lesson, pinapasyal yung bata. Kumbaga parang siya na yung naging nanay. Kaya nga dati, nung una kong nakita yan si Marjorie, kala ko talaga siya yung kapatid ng babae. Hindi namin siya masyadong pinapansin dati kay yung mukha niya ba sa sobrang close nila ng kaniyang among babae at lagi silang magkasama. Munti ka na silang maging kambal. Pero, hindi pa naman po sila kambal. So, yun yung rason kung bakit siya pinaalis doon. At hindi lang po siya sa anak pinagseselosan. Pati na din po doon sa asawa ng kaniyang among babae o yung host niya na lalaki. So, kaya nung last week na nag-message siya sa akin na yun nga ang nangyari, pinaalis siya. I know the feeling of Marjorie na ganun ba pag bintangan ka na may relasyon kayo ng asawa ng iba, ganyan nung nangyari dyan. Kasi dumaan din po ako sa ganyang sitwasyon na pinagbintangan din po ako. Ito hindi po siya guni-guni lang, hindi ko lang po siya yung gawa-gawa. Ito, hindi siya basta-basta lang na alam mo yung sinabi mo, oy, nangaliwa siya, kinaliwa niya yung asawa ng iba, kirida siya. No, kung alam namin sa sarili namin na hindi yun totoo, masakit po as a babae na pinagbibintangan ka na kinakalantari mo yung asawa ng iba. At yung time na yun, wala akong ibang naisip kundi yung feeling ni Marjorie. Kasi alam ko yung feeling na ganon, na pagbintangan ka. Kaya ko siya pinuntahan that time. Nag-message siya sa akin 4 o'clock. Tapos, ando na pala siya sa hotel mga something 2 o'clock ng hapon ba yun o alas 3, mga ganyan. So, kaya agad ko siyang pinuntahan. Last month pa, nagsabi na siya sa akin kung ano yung problema dun sa house niya, yung sa tinitirhan niya na ganyan nga, pinagsiselosan na siya. So, sabi niya, Day, anytime, pag kumatok ako sa pinto mo, alam mo na. So, yung nag-message siya sa akin nag-message na, Day, umalis na ako sa kanila. Kaya ayun, nagpunta din ako agad sa kanya para damayan yung kaibigan ko. Kasi I know the feeling po. Ayan, naalala ko naman tuloy yung nangyari sa akin. Yung nangyari kasi po sa akin, hindi ko din po siya makakalimutan. Kahit nasabihin na natin nag-sorry na yung tao sa'yo, pero sa isip namin, hindi na po yun siya mabubura. Kumbaga, habang buhay namin siyang dadalhin, maiisip na ganun, na pinagbintangan ka, na kinakalantari yung asawa ng iba. Yan. Ayoko umiyak. Sabi ko na nga maiiyak ako. Hindi ko pa to nakikwento sa inyo mga Mars and Pars, pero
ito, this time, maririnig nyo mula sa bibig ko na ganon yung nangyari sa akin. At yun yung nangyari kay Marjorie na pinagbintangan kami, kinakalantari yung asawa ng ibang babae. But we know sa sarili namin, hindi kami ganon. Kasi yung host kasi na lalaki, siya yung nagsusundo sa bata at yung bata kasama ni Marjorie, like yung pagpunta ng swimming minsan, o di kaya may piano lesson, di kaya ihatid sa bahay, sunduin sa bahay, ganyan. Yung host na lalaki ang naghahatid sa kanila kasi siya yung may sasakyan, yung babae walang sasakyan, hindi marunong mag-drive. So, pag merong time yung lalaki, ayun, hatid sundo sila. So, dun siya pinagsisilosan at mabait din kasi yung lalaki. So, parang naano si Marjorie doon. Close naman siya sa babae, close din naman siya sa lalaki. Kumbaga, pareho siyang close doon sa amo niyang babae at lalaki. Kaya lang itong host niya na babae, ginawang maling-mali siya. Yung ganon, yung paghatid sundo, tapos yung pag-uusap nila. So, ayun, gumawa ng way or drama yung babae para mapaalis yung kababayan natin. Pero it's a very, very big no na pagbintangan siya. At I know Marge, hindi niya magagawang kikiridahin yung amo niyang lalaki. Kasi si Marjorie po sa Pilipinas, isa po siyang teacher. May pangalan na dinadala, naka-register yung name, may license siya as a teacher. So, I'm so sad dun sa nangyari sa kanya na pagbintangan na kinakalantarin niya yung asawa ng ibang babae. Yung sa akin, super, minsan nga naiisip ko pa yung sa akin na ganon, na bakit kailangan pag-isipan na kinakalantari ko yung asawa ng iba. May sarili naman akong asawa. That time, yun yung time na hindi ako makatulog sa buong gabi at umuwi ako ng bahay na nagda-drive, umiiyak habang nagda-drive. Kasi hindi ko maisip na may ganun na palang pag-iisip yung iba sa akin na, alam mo yung kinakalantari ko yung asawa niya, ganyan. Although, kahit na nag-sorry na yung tao na yun sa akin, pero never ko siyang makakalimutan. Alam niyo yung words sa utak ko, lagi siyang andito. Kaya, minsan naiinis ako sa mga babaeng gano'n na pinagbibintangan yung ibang babae na kinakalantarin nila yung asawa nila kung wala namang proof, 'di ba? Masakit sa isang babae na pagbintangan ka na gano'n. Kasi parang na din yun sa sarili mo na, ay, ganyan pala yan siya, ang dumi-dumi, ganyan. Alam mo yung isip ng ibang tao. Yun yung time na sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Although wala akong ginawa. Pero, deep inside, masakit po siya na pag-isipan ka ng story na ganon. Wala akong ibang naisip or kinatatakutan ko. Paano pag nalaman ng asawa ko, tapos yung asawa ko ayaw maniwala sa akin? So, hindi lang pagiging kaibigan mo yung sinira mo sa atin, kundi pati din yung marriage ko. Kung walang tiwala yung asawa ko, tapos kung hindi ako kilala ng asawa ko, alam nyo yung meron namang ganun, di ba? Na mga lalaki masyadong seloso, tapos konting lang nating mga babae, pinag-iisipan na tayo ng kung ano-ano, na kumakalantari na tayo sa ibang lalaki, ganon. So, yun po yung pumasok sa isip ko, kaya hindi ako nakatulog. Paano pag nalaman ng asawa ko, ganito, ganyan.
nangyayaring story na ganyan. So, buong biyahe talaga, pabalik dito sa bahay, umiiyak ako nun. Natakot akong i-open up sa asawa ko kasi ano yung magiging reaction niya. Kasi it's very sensitive story or sensitive na pangbibintang na ganyan nga, ginakalantarin mo yung ibang lalaki. At pasalamat naman ako, kilala ako ng asawa ko at alam niya yung galawan ko. So, nung time na sinabi ko yun sa kanya na ganyan nga ang nangyayari, tumawa lang po siya. Alam mo yung whole night kong iniyakan, tapos almost 2 hours akong nag-drive, iyak ako ng iyak habang nagmamaneho. Tapos nung kinausap ko siya, tinawanan niya lang yung story na ganon. Kasi sabi niya, kilala kita, alam ko ano galaw mo, na hindi mo kayang gawin ang ganyan. Titirahin ko yung asawa ng isang kaibigan ko. At never ko yan gagawin. Pinangako ko yan sa sarili ko na hindi ko yan gagawin. Bakit ako makikilantari dyan sa asawa mo? Kung gusto ko man lang ng ibang lalaki, doon na lang ako sa walang pamilya, walang asawa, walang anak. Bakit doon pa ako sa may pamilyado? Yun yung lagi kong iniisip, mga Mars. Kasi, lalo na pag ganyan, may bata. Ayaw ko na nasasaktan yung bata. So, sa isip ko that time, kung totoo yung iniisip nila, doon ako naawa sa bata. Kasi, kung maghihiwalay sila, tapos magiging akin yung lalaki, ano yung bata? Kawawa yung bata, di ba? Kaya, nung time na yun na-share yun ni Marjorie sa akin na ganun nga, sisilosa na siya, pinagbibintangan na sila na yung last time na yung last day niya doon na pinagbintangan talaga siya na ayun, ano siya, may relasyon sila ng host niyang lalaki. So, I feel sad. Naiyak ako noon, nanginig ako noon nung mabasa ko yung message ni Marge na umalis na siya doon. At yun nga ang nangyari. Grabe. It's my turn. Shinare ko kay Pars noon, sabi ko, pwede ko ba siyang puntahan? Nanginginig ako. Nanginginig ako sa galit. Mama, it's my Nanginginig ako sa turn, inis. baby. Kasi may mga Mama, taong it's my ganyan turn, na baby. mapanira. Kung ayaw na niya na dun kay Marjorie, bakit kailangan niya pang, alam mo yung siraan ng ganyan, bakit hindi na lang niya paalisin para wala nang, ano ba, yung problema. At as a babae, masakit po yun na pagbibintangan ka o pagsasabihan ka na ganyan. Tapos masakit po talaga siya. Kaya, naalala ko yung pain na pinagdaanan ko. Kaya pinuntahan ko si Marjorie that time. So, sa mga nag-apply po ng au pair dito, hindi nyo po maiiwasan yan na may ganyang mangyayari. So, be aware na lang po na pag pumasok kayo sa pagiging au pair, limit na lang siguro yung closeness nyo dun sa host nyo. Pero, hindi naman kasi pwedeng iwasan sila dahil kaya nga pumasok ka dun sa kanila para yung culture ma-adapt mo. Tapos, hindi naman sa ma-adapt. Yung pakisamahan sila, ganon. Hindi naman pwede na lagi ka lang nagtatago dun sa loob ng kwarto. Kailangan mo talaga makipag-usap sa babae or sa lalaki, di ba? Hindi naman yan katulong na wag mong kausapin yung amo mong lalaki. No, kasi sa au pair po, ang pagkaalam ko, you treat your au pair as a family, hindi ibang tao. Tuturuan mo sila sa culture nyo. Marge kasi dito sa dati niyang host, wala po talaga siyang freedom na alam mo yung weekend free siya na gumala. Yung work niya is very too much na po talaga. Dapat 5 times a week lang yung work niya at 5 hours lang a day. Pero hindi sumunod sa usapan yung host niyang babae. So, it's very sad. But now, I'm so happy sa kanya.
happy kami sa kanya na nakaalis na siya dyan. At least, yung sacrifice niya, hindi naman napabaliwala lang kay nakakuha man siya ng 4 years na resident permit dito sa Finland. So, Marge, kung nanonood ka man ngayon, kung hindi man maganda yung pag-alis mo dito sa Finland, pero I'm so proud of you kasi tiniis mo talaga yung toxic na ugali na ganun. Tayo talagang mga Pinoy, we are willing to sacrifice yung mga bagay-bagay para sa future natin. At si Marge ngayon, wala po siya dito sa Finland. Pumunta po siya ng Barcelona, dun sa mga pinsan niya. Madami po siyang family sa Barcelona. Kaya, after niya makaalis dun sa dating niyang amo, mga 5 days lang yata siya dito nagstay. Kasi nantay niya pa yung sahod niya at lumipad siya pa Barcelona. But, sa December, uuwi din po siya ng Pilipinas. Kaya matagal-tagal din po siyang di nakauwi. Almost 1 year na din. Kaya 1 year na siya dito sa Finland eh. 1 year na ba lagpas? O walang 1 year na. Dumating siya June, July, may sabi niya. Tapos ngayon, November. So, yun lang po yung story ko sa inyo na na-relate ko yung experience ni Marjorie when it comes sa ganyan, pinagbibintangan. Hindi po siya madali. Kaya, sa mga nanonood po dyan, kung hindi naman po kayo sure na kinakalantari ng kaibigan mo or kapamilya mo, yung asawa nyo, wag na wag nyo pong sasabihin sa kanya. Kasi, yung words na yan, it will stuck sa brain namin or sa utak namin. Hindi namin yan siya makakalimutan kahit mag-sorry ka sa akin. It's like lifetime. Para din po yan siyang paano ba sabihin? Aksidente na pag na-aksidente ka dyan, nasugatan ka dyan, may piklat tayong habang buhay. Yan yung hindi maganda pag sinabi mo na, ay, kinakalantarin mo yung asawa ko, pero wala ka namang proof. May proof ka naman, pero ginawa mo lang yung proof na yun para ipalabas talaga na ganyan siyang klaseng babae. Just to make sure lang na totoo yung proof nyo, para sure mong sasabihin doon, oy, kinakalantarin mo yung asawa ko, ganyan. Pero pag hindi ka naman sure, Mars, wala ka namang ebidensya talaga na naghalikan yan sila dalawa dyan, never say sa kapwa babae mo kasi iba ang trauma na ibibigay mo sa kanila. Gaya ng trauma sa akin na although napatawad ko na yung taong yon, pero it will stay sa mind ko. Isa siyang malaking peklat na habang buhay ko siyang dadalhin at anytime maiisip ko siya, lalo na pag meron akong kaibigan na same na napagdaanan. Kaya hindi ko po siya makakalimutan na ganun, napagbintangan ako. At pasalamat ako sa Diyos kasi si Pars, kilala niya ako. Hindi siya basta-basta naniniwala sa mga ganyan na itirahin ko yung mga asawa nyo. Sa inyo na po yung asawa nyo, may asawa po ako. I'm happy sa marriage ko. Kaya, never, never, never again. Charing, ganon. Yan, naiyak tuloy si Maring Queenie. Nagdrama si Maring Queenie. Sabi ko, hindi ako iyak. Pero, every time kasi naririnig ko yung ganong story at nakaka-relate ako, naiiyak pa din po ako. Oh, Mixo, come here. Let's sleep na. Huy! Let's go and sleep because it's already late na. Uy, grabe yung kwarto mo. Come here na. Mama. What? Ikaw, no, ilang oras ka pa lang dito, pero yung kwarto mo. Ay, det var en automassor. Det var en minnessank. Okay, let's go na. Come. Ay, det var I need to change your clothes and brush your teeth para patulugin ko na to kasi anong oras na. So, ayun lang yung ating talking for today. Tip na lang ako. Siguro yung dating host ni Marjorie, wala na yung pangbayad sa kanya. Kaya, pinag-aano na siya, pinagbibintangan ng kung ano-ano. Pero hindi yun siya maganda kasi kung wala ka lang pangbayad, hindi mo dapat gawin yun kasi paninirang puri yung ginagawa, di ba? Kung wala kang pangbayad, hindi palisin mo na, sabihin mo wala na akong pera. Hindi yung ganun ba na anuhin ka, pagbibintangan ka na
may relasyon kayo ng host mong lalaki. Hindi naman pwede na iwas-iwasan niya yung lalaki para siya lang yung kausapin, di ba? Kay they will treat you as family man. Good. It's not good na isa lang sa family mo, sa family nila ang dapat mong kausapin. Kung may problema ka, doon ka lang sa babae, huwag sa lalaki. May naririnig ako na mga ganyang story na iniiwasan nila yung mga amo nilang lalaki. Pero itong opera kasi iba siya. Hindi siya yung gaya ng mga kasambahay talaga na ikaw lahat gagawa ng trabaho sa loob ng bahay. No limit lang yung trabaho mo dyan. Ang purpose dyan is maano mo yung culture ng Finland. Ganun. Siya kasi dati meron siyang klase pag wala yung bata dun sa bahay. So, pagkagising, binibihisan niya. Ayun, hinahatid sa daycare. Tapos, after niya maihatid, may class siya sa online. Tapos, after ng class, pick up niya yung bata. So, ayan. Maybe I will end our vlog because I'm also tired na, magpapahinga na din kahit tomorrow, work na naman si Maring Queenie. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.